matitira sa'yo. Pagdating doon, ikaw papapasok sa opisina, ikaw rin ang janitor, ikaw rin ang manager. Walang ganun mga kapatid. Kaya nga yung house na tinatawag, ang tahanan o bahay, kahit opisina pa yan, o ministry pa yan, o ano pa man yun, o department pa yan ng gobyerno, hindi yan binubuo ng isa. Binubuo yan ng maraming membro. Kapag ang bawat membro ay gumaganap na kakaisa mga kapatid, perfection comes. Doon lang nagaganap pananambahan. Ganon din po sa loob ng iglesia. Hindi trabaho ng pastor, hindi trabaho ng musician lang, hindi trabaho. Hindi, kailangan ng bawat isa kumanap sa kanya-kanyang parte, tsaka po tayo lumunod. Kaya nga, sabi sa susunod natin, sa pamamagitan ni nabubuo ang katawan mula sa bahagi na bahagi, pero pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. Amen. At kung pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. Okay. Ang katawan natin, philosophically, ito kasi ginamit, malinaw ko lang mga kapatid, ng mga Ephesians ay Greek culture. Ano po? Hindi po ito mga Hudyo. Pwede ito mga Hudyo nanirahan sa Ephesus. Ang Ephesus ay Greek colony. Ito yung mga tao, mga kapatid. Andun lang ang mga scholar, hindi na marunong magbasa ng Hebreo. Kasi nga, ano ba, pinanganak ka, doon ko na pinanganak, ang salita mo Greek. Ano mo? The Greek culture, Greek God, Greek ways, Greek philosophy. Kaya makikita nyo rito minsan, mga kapatid, yung salita ni Paul, may halong Greek philosophy. Amen? May halong Greek philosophy, sabi rito, tulad nito, kasukasuan. Kasi ang Greek culture, isa yan sa mga advance ng araw. Sila yung mga advance, sila yung mga naunang mag-aral. For example, ang tinutukoy rito mga kapatid, napatunayan na ang katawan. Kasi noong araw po, bawal po, ang tawag natin, yung katawan, pag namatay, yung pinag-aaralan, bawal po yun. Ay, sino ba nagpauso ng medicine? Greeks. Diba? Sino ba yung father of medicine? Greek yun. Ano po Greek siya mga kapatid? Karamihan ng mga natin philosophy, kahit sa may Greek, sila yung na pag-aralan yung katawan. Kasi nung araw wala namang Ngayon nalaman nila na ang katawan natin ay binubuo ng halos dalawang bahagi. Yung mga buto, yung skeletal, yung skeleton, at saka yung laman. Hindi pwede puro kabuto. Diba? Yung pala, yung buto natin dito, magkahiwalay pala dito. Ito pala mga buto natin dito, yan, kaya pala tatlo yan, magkakaiwala yan. Ang nagdudugtog yan, yung kasukasuan, yung mga muscle, sila yung nagdudugtog. Diba? Nanonood ba kayo kay Lagutok, imitahan yung Lagutok? Meron din sa YouTube, na kapag halimbawa na nakumang yan mga kapatid, naibabalik na yan. Bakit? Nag-aral siya ng anatomy na, kaya lang pala na-dissuade, pinaliliwanag niya, napapanood ko na. Hindi po, wala po problema. Yung buto po ninyo nawala lang sa lugar. Ibabalik na po yan. Pag naibalik yan, sakit. Siyempre po, masakit kasi nawala. So, gagawin niya, kukwento-kwento niya, bigla niya gagawin niya, pagbalik, na masakit pa. Wala na nga. Siyempre, naibalik na nun sa atin. Amen. Di na sisabi rito sa philosophy ni para kayong mga na kapag naiayos na ang bawat aral, para daw tayong mga katawan na naiayos, na hilot, yun yung salitang, yung palang hilot, na balik sa tama nitong kalagayan, at kapag ayos na raw, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya pala sa loob ng church, kapag ang pastor lang ang kumikilos, walang mangyayari. Mga pastor rin walang ginagawa at puro membro rin mangyayari. Wala rin namang mangyayari. Kinakailangan buong membro ay sa diwa ng pag-ibig. Sabihin, ang ginagawa mo ay hindi para lang sa iyo, kundi sa kapakanan din ng bawat isa naroon sa loob ng tahanan. Tawag natin dito ay church.
Meron kayong gustong itanong? Dito muna tatapusin at meron pa tayong pag-uusapan sa susunod na bahay. Yung bawat isa, ilan ba tayo? 1, 2, 3. Kumikilos na. Amen? Pag hindi kumilos, tawag natin ito sa mga ayaw kumilos, ante? Tamar. Sa amin. Pag tinamad na ang isa, patay na tayo dyan. Kasi hindi pwedeng hindi kikilos ang ganyan po. At tandaan ninyo mga kapatid, ulitin ko, baka mamisintimin nyo, ang pagkilos natin dapat well-develop ang ating katawan. Yung sinabi nga, pag bata pa, huwag piliting, tama? Mapupwersa yan, magkakasakit yan. Tulad ni Kite. Hoy Kite, kung nga magmaneho ng motor, kung ano mangyayari doon. Hindi niya kaya yun, wala pa eh. So, sabi nga, unti-unti lang. Sa ngayon, ang God's House of Christian Ministry ay on the 22nd year lang, no, tayo? 22nd year. So wala, batang-bata pa. Halos wala pa sa akin. Kaya ako, di rin ako nagpipilit kasi minsan minakalis sa atin, kasi ganun talaga ang proseso. No, bata pa kasi. Kung naman natin kumpara, bakit ang Iglesia ni Cristo, 100 years old na po yun. 100 years na silang ganun. Okay, kita nyo naman nangyayari. Hindi mo pwede kukumpara yung mga churches, no? Mga Pentecostal, 70 years na po yan, 80 years. Yung mga nauna, Mormons, 20 an pa yun, 1914 pa yung mga kapatid. First World War pa yun. Ngayon pa lang tayo nagigera ng pangatlo. Kaya hindi natin pwedeng pagpasiyan. Ang titingnan natin ngayon ay yung ating kasalukuyan. Amen. Kasalukuyang kalagayan at doon tayo babase. Kung kaya na natin o hindi. For the meantime, sige lang. Sakto lang. Yung knowledge, nandun pa rin. Kung baga sa nandun pa lang tayo sa high school stage, okay lang yan. Pag nag-mature ng bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, mag-automatic yan. Kaya kung wala na kayong katanungan, tayo muna yung manalangin. Lord, maraming salamat po sapagkat pagiging ganap ng bawat isa ay nasa proseso. Ang kaganapan nito ay depende po sa aming matatanggap na biyaya buhat sa iyong mga salita. At ganun din sa buhay na ngayon ay aming isinasabuhay sa daigdig na ito, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na Diyos kong patuloy na gabay sa bawat isa, patuloy na pag-iingat, patuloy na pagtuturo. Ibigay sa amin ng knowledge and wisdom. Better understanding ng iyong mga salita. Marami pang pagkakataon, Lord. Alam kong pagkakalap mo sa bawat sa amin. Ikaw lang nakaalam nito, Lord. Sa inyo po namin pinagkakatiwala lang. Maraming salamat sa patuloy po namin pagtalakay patungkol sa inyong mga malinis sa katawan. At bilang mga bahagi, nawa po ay katulad ng aming binasa, ay maging ganap, lumago, hanggang sa makapit ito ang tamang edad at wastong talino, wastong tikas ng katawan. Gabayan po ninyo kami at patuloy na lingapin hanggang sa araw nito ay muling magbalik. Makasama namin sa buhay ng mga. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen.